Mabilis ang paglalakad ni Chloe pauwi sa kanilang bahay. Hindi maitago ang ngiti sa labi ng dalaga nang malaman ang balita na siya ang cum laude sa kanilang batch. Siguradong ang ama na isang manggagapas at ang may bahay niyang ina ang higit na matutuwa sa kanyang balita. Hindi siya makapaniwala na sa wakas ay nagbubunga na ang paghihirap ng mga magulang niya sa kanya. "Nay! Tay!" Tawag niya kaagad sa nanay niya, hindi pa man nakakapaghubad ng sapatos. "May maganda akong balita. Sigurado hong matutuwa kayo rito. Magiging cum laude." "Tumawag ka ng ambulansya, Chloe!" Malakas na sigaw ng nanay niya nang makita niya ito sa kusina. "Dalian mo, anak!" Hindi kaagad nakagalaw ang dalaga sa kanyang kinatatayuan nang mapansin ng tatay niya na nakabulagta na sa sahig at wala ng malay. Unti-unti, tila huminto ang pag-iikot ng mundo ng dalaga kasabay ng paglalaho ng ngiti sa kanyang labi. "Kailangan nating isugod sa ospital ang tatay mo. Anak, dalian mo." Basta na lang nabitiwan ni Chloe ang kanyang bag upang manakbo sa labas para makahingi ng tulong. "Mga kapitbahay, tulong! Ang tatay ko! Ang tatay ko!" May bikig ang lalamunan ng dalaga dahil sa labis na pagkataranta. Ganoon na lamang din ang paglambot ng tuhod niya nang may rumisponde sa kanilang mga kapitbahay. "Huwag kang mag-alala, Neng. Magiging mabuti rin ang lagay ng tatay mo." Pagpapagaan ng loob sa kanya ng kapitbahay na tumulong magbuhat sa kanyang ama. Wala pa ring patid ang pagtulo ng luha ni Chloe habang hawak ang kamay ng tatay niyang isinusugod sa ospital. Paulit-ulit din ang kanyang panalangin na sana'y walang masamang mangyari dito. "Ano pong lagay ng tatay ko, Dok?" Yun kaagad ang tanong ni Chloe sa doktor. "Magiging maayos ang lagay ng asawa ko, hindi ba, Dok?" Umaasang tanong din ng nanay niya habang hawak nito ng mahigpit ang kanyang kamay. "Kailangan niyong tatagan ang inyong sarili sa susunod na sasabihin ko. Kung ano man po ang inyong marinig, nasa inyo ho ang huling desisyon." "Ano po yun, Dok?" Ganon na lamang ang pagkapit ng dalaga sa nanay niya, katulad ng pagkuha nito ng lakas ng loob sa kanya. Ngunit hindi niya pa rin pala kayang marinig ang mabigat na balita kahit gaano pa kabuo ang kanyang loob nang sabihin na ng doktor ang totoong kalagayan ng tatay niya. Diyos ko, muntik nang mabuwal sa pagkakatayo ang nanay niya kung hindi niya lang ito nahawakan. "Nay!" Habang yakap niya ito, muling nagpabalik-balik sa kanyang isipan ang sinabi ng doktor. Kailangan na ng mga makinang nakasuporta sa tatay niya. Kailangan din itong maoperahan sa lalong madaling panahon sa oras na magising dahil mas magiging delikado ang kalagayan nito kapag mas pinatagal pa. "Heart transplant, anak," nang hihinang sambit ng kanyang ina. "San tayo kukuha ng ganoon kalaking pera? Idagdag pang magiging bayarin dito ng tatay mo sa paglipas ng araw dito sa ospital. Si tatay ang pinakamalakas na taong kilala ko, kaya paano umabot sa ganito, Nay?" Makailang ulit na pinunasan ni Chloe ang luha niya habang nakatingin sa ina. Hindi ito makatingin sa kanya. Makikita ang pagkapahiya rito. "Matagal nang may iniinda ang tatay mo. Hindi lang siya nagsasabi at ayaw ipaalam sa inyo ni Kaloy dahil ayaw niya nang dumagdag pa sa mga iniisip niyo sa pag-aaral. Kahit panay." Yun ang unang beses na nagtaas ng boses ang dalaga sa kanyang ina. "Pamilya ho tayo, di ba? Kung anong pinagdadaanan nyo, dapat sinasabi nyo sa amin. Kahit sana sa akin, sinabi nyo man lang dapat sa akin." "Pasensya na, anak." "Nay, hindi ko humaiwasang makonsensya. Lahat ng to parang kasalanan ko kasi alam kong ginawa ang lahat ng tatay, mabuhay lang kami ni Kaloy." Pag-amin niya sa ina bago punasan muli ang luha. "Di bali ho, gagawin natin ang lahat. Hindi susuko si tatay kaya ganun din ako." Matapang niyang sambit sa ina na patuloy pa rin sa pag-iyak. Hindi siya maaaring panghinaan ng loob. Kailangan niyang maging matatag para sa kanilang pamilya. Araw ng kanyang graduation, walang nakaalam. Umakyat si Chloe sa entablado ng mag-isa sa kabila ng mataas niyang karangalan. "Hindi mo sa akin sinabi." Mangilid-ngilid ang luha ng nanay niya nang ipakita niya rito ang mga nakuhang medalya. "Ang galing ng anak natin, Karding." Sambit ng nanay niya sa asawang wala pa ring malay tao. "Hindi na ho importante ang karangalan, Nay. Mas mahalaga sa akin ang magkaroon kaagad ng trabaho sa ngayon." Nakangiti niyang sagot habang nakatingala dito.
Napakahalaga ng karangalang ito. Ito ang dugot pawis mo magsimula nang nagkolehiyo ka. Sinabi mo man lang sana sa akin, pwede ko namang pakiusapan. Nay, ginawa ko to para pahintuin na si tatay sa pag-apa sa bukid. Ano pang silbi ng medalyang to kung nahuli na ako? Anak, mas tumindi ang pagluha ng nanay niya dahil sa sinabi niya. Nay, ngayong break ni tatay sa trabaho, ako na munang bahala sa inyo ni Kaloy, ha? Ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat para maging buo pa rin ang pamilya natin. Hindi susuko si tatay, kaya ganun din ako. Matatag niyang sambit sa ina, kasabay ng pagyakap dito ng nakangiti. Muling tinitigan ng dalaga ang kanyang ama na nakaratay sa kama. Naniniwala siya na hahaba pa ang buhay nito kung lalaban para sa kanila. Ang tatay niya ang uri ng tao na hindi sumusuko, kaya kailangan niya ring gampanan ng parte niya. Para makatulong sa pamilya, naghanap kaagad ng trabaho si Chloe habang hinihintay ang resulta ng board exam niya bilang isang guro. Sa pagiging tagahugas, naranasan niyang tumayo ng ilang oras sa trabaho. May madala lang na pagkain sa kanilang tahanan. Lahat ng kailangan niyang pasukan ay hindi niya inaatrasan. Pasensya ka, nanay, kung kaya ko lang hindi maibebenta ang bahay natin. Ang tagal niyong pinaghirapan ito ni tatay bago maipatayo. Tipid na ngumiti ang nanay niya bago nito hawakan ang kanyang kamay at tapikin iyon. Ang mahalaga sa akin ngayon ay magawa natin ang lahat para madugtungan ang buhay ng tatay mo. Yung mga gastusin sa pang-araw-araw, ikaw ang dahilan kung bakit natin yun nakakayanan, kaya huwag kang malungkot ng ganyan, ha? Tipid siyang umiti at tumango. Huwag kang mag-alala, Nay. Naniniwala ako magiging guro din ako sa public school. Mas malaki ang sahod ko ron. Kaya mo pa ba, anak? Habang nagtatrabaho ka sa private school, may pasok ka pa sa gabi. May pag-aalala nang tingnan ng nanay niya ang kulubot niyang kamay matapos na mababad ng matagal sa tubig dahil sa paghuhugas ng maraming pinggan. Kakayanin ko, Hunay. Ako pa ba? Baka nakakalimutan mo kung sino ako. Natawa naman ito dahil sa pagbibiro niya bago yakapin siya ng mahigpit. Sige, anak, balikan ko ng tatay mo sa ospital para makauwi na rin si Kaloy. Napahinto sa pagsasalita ang nanay niya nang tumulog ang kanyang cellphone. Bakit? Sino ang tumatawag? Hindi sinagot ng dalaga ang nanay niya at itinapat sa kanyang tenga ang cellphone. Kaloy, bakit ka umiiyak? Tanong niya na kinakabahan at napalitan ng ekspresyong pagkagulat. Ano? Pupunta kami agad dyan. Bakit daw? Ang tatay, Hunay. Tumutulo ang luha na sagot niya. Nagising na ang tatay. Magpapaalam lang ho ako sa boss ko, Nay. Sige, anak. Sagot nito na hindi na mapakali. Iiwan mo ang trabaho mo. Bungad kaagad ng malakas na boses ng amo niya sa pinapasukang karinderya. Nagising na po kasi ang tatay ko. Aalamin namin ang lagay niya. Wala akong pakialam. Malakas nitong sigaw. Hindi mo pa rin ba naiisip ang magiging lagay ng karinderya ko kapag nawala ng tao dito? Ganoon na lang ang mahigpit na pagkuyom ng kamao ni Chloe. Kailangan niyang magtiis. Hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho ngayon dahil sa malaking bayarin na kailangan nilang pagkagastusan. Nay, pupunta na lang ho ako ron pag tapos na po ang shift ko. Hindi ka sasama? Naguguluhang tanong ng kanyang ina. Hindi na ho. Naiingat po kayo. Balitaan niyo na lang ho ako. Pinilit niyang umiti sa kabila ng pagluha. Sige, anak. Alanganing sambit ng nanay niya. Hinabol pa siya nito ng tingin kaya pinilit niyang umiti sa kabila ng pagluha. Ingat ho kayo, Nay. Paalala niya pa sa ina. Ano ba, Chloe? Babagal-bagal sa trabaho. Galit na bulyaw ng amo niya. Baka nakakalimutan mo, binabayaran kita. Pasensya na ho, babalik na. Mabilis ang naging pag-iistima niya sa mga customer sa nakalipas na oras kahit ang laman ng kanyang isipan ay ang kanyang ama, pati na rin ang kalagayan nito. Isang tokwat baboy pa rito. Dadalhin na lang ho. Malakas na sabi ni Chloe sa isang customer. Isang order ng liempo. Copy po. Sigaw niyang muli. Ganon ang naging eksena niya hanggang sa tuluyang matapos ang oras ng trabaho sa karinderya. Pagkalabas pa lang, napakabilis na ng takbo ng dalaga patungo sa ospital. Natatanaw niya palang ito mula sa malayo. Gising na ngunit ganoon pa rin ang pagpatak ng kanyang luha hanggang sa makalapit sa kanyang tatay. Anak, tay,
Hindi na napigilan ng dalaga ang sarili at mahigpit itong niyakap. Parang lahat ng pagod niya ng mga sandaling yun ay nawala. Kumusta ka? Nanghihinang tanong nito. Nakwento ko sa tatay mo ang lahat ng nangyari, lalo na nang maging cum laude ka sa paaralan. Nakangiting sambit ng kanyang ina. Kahit yun lang ang sinabi ng kanyang ina, makikita sa mukha ng tatay niya kung gaano ito ka-proud sa kanya. Pagbubutihin ko pa hunay, tay. Ang pangarap na aabutin ko ay para din sa inyo. Alam namin, nakangiting sambit ng nanay niya. Palagi namang para sa amin ang mga ginagawa mo kahit na minsan ay nakakalimutan mo na ang sarili mo. Mas tumindi ang pagbuhos ng luha niya dahil sa sinabi nito. At kayo ang dahilan nun, nay, tay. Tinuruan niyo akong mangarap ng mas mataas. Wala pa ring makakatumbas sa lahat ng mga sakripisyong ginawa niyo para sa akin. Kaya hayaan niyo na lang ho ako ha. Dali-dali ang pagpunas niya ng luha. Hayaan niyo na lang ako na gawin ko ang lahat ng ito para sa inyo. Hindi para sa utang na loob, kung hindi para sa pasasalamat sa pagiging mabuting magulang. Dahil hinintay pa siya ng nanay niya, kaya ngayon lang nila nalaman ang mga dapat pang gawin na pagsusuri sa kanyang ama. Hindi pwedeng makalabas ang pasyente. Katulad ng sinabi ko, kailangan niya ng heart transplant. Pagpapaintindi sa kanila ng doktor. We don't know what will happen to him the moment na maulit ang ganitong senaryo. Habang ipinapaliwanag sa kanila ng doktor ang maaaring mangyari sa oras na mailabas ito at walang mangyaring operasyon, maaaring hindi na nila muling maisasalba pa ang buhay ng kanilang ama. Gawin niyo po ang lahat, Dok. Nakikiusap niyang sambit. Kahit kalabaw ako, nakahanda ho ako. Naniniwala ho ako sa kakayahan ninyo. Kailangan maging matatag ni Chloe para sa kanyang nanay na lumuluha na naman sa tabi niya. Hindi siya maaaring bumigay. Siya muna ang magiging haligi ng kanilang tahanan hanggat hindi pa kaya ng kanyang itay. Kakayanin pa ba natin, anak? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Kaya pa, Nay. Nakangiting sagot niya rito. Huwag niyo na lang ho itong ipaalam sa itay ha. Baka kapag nalaman niyang ganito ng problema natin ay magpalabas na agad siya dito sa ospital. Mabuti pa nga, anak. Kuripot ang itay. Hindi niya talaga pwedeng malaman. Ganun na lang ang pagtawa ng nanay niya dahil sa naging biro niya. Habang wala pang donor ang kanyang tatay, mas pinagbuti ni Chloe ang pagtatrabaho upang makaipon ng pera. Alam niyang hindi sasapat yon, ngunit hindi siya pinanghihinaan ng loob. Naniniwala siya na may himala na darating sa kanila at diringgin ang kanilang mga panalangin. Huwag niyo na hong padaanin si Kaloy rito sa karinderya at padiretsuhin niyo na ho sa pag-uwi. Baka pagod na rin ho yun. Pero wala kang kasabay. Okay lang, Hunay. May katrabaho naman ako. Sa kanto natin ang daan. Sasabay ho ako sa kanya. Makikita pa rin ang pagtutol sa nanay niya, ngunit tumangon na rin ito nung huli. Mag-ingat, anak. Bumalik naman kaagad sa pagtatrabaho ang dalaga upang mabilis siyang matapos. Ngunit nang ililipat niya na ang mga plato sa lalagyan nito, aksidenteng dumulas yon sa kanyang kamay na naging dahilan ng malakas na pagkabasag. Anong ingay na naman yan? Malakas kaagad na bulyaw ng may-ari ng kantina na pinagtatrabahuhan niya. Nabasag ko yung 3 pinggan. Ang tanga! Aksidente ho ang nangyari. Kahit ano pang paliwanag mo, katangahan mo pa rin ang dahilan kung bakit nabasag yan. Hindi ko sinasadya. Kaagad niyang sagot dito. Babayaran ko na lang ho. Pasensya na. Sumagot naman ang babae niyang amo. Babayaran? Galit na tura nito kasabay ng pagsabunot sa kanyang buhok na labis niyang ikinagulat. Kaya ka nga nagtatrabaho rito kasi wala kang pera. Di ba teacher ka sa private school dyan sa malapit? Teacher kang naturingan pero ang tanga-tanga. Kaya nga ho sabi kong babayaran ko. Matapang na sambit ni Chloe matapos na sapilitang hilahin ang buhok niya sa ginang. Kasalanan ko ho kaya humihingi ako ng paumanhin. Pero hindi ho kasali sa trabaho ko ang tapakan niyo ang pagkatao ko at maliitin ang propesyon na kinuha ko kasabay ng pananakit ninyo. Bago ako makarating sa kung nasan ako ngayon, iginapang ko ho yun lahat. Ginawa ko ang makakaya ko para maabot ang pangarap ko nang walang tinatapakang tao. Hindi rin ho kasama sa pinasok kong trabaho rito ang pamamaliit ninyo dahil sa isang pagkakamaling nagawa ko. Puno ng galit na sabi niya rito.
At talagang sumasagot ka pa. Natawa ito. Isa ka lang namang hampas lupa. Oo, mahirap ho ako. Wala pa akong maipagmamalaki sa kahit na sino. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay papayagan ko ng kahit na sino na apakan ng pagkatao ko. Hindi ako ganun pinalaki ng mga magulang ko. Laging ipinapaalala ng nanay at tatay niya na taas noo niyang harapin ang kahit na sino kung alam niya ang pagkakamaling nagawa at inaako iyon. Marunong ka pang sumagot, porke ba teacher ka? Ang gusto ko lang hong sabihin na wala ho kayong karapatan na manakit ng kahit na sino. Yung plato, pwede pa huyang palitan, pero yung mga masasakit na salitang sinabi nyo, tatatak yun sa pagkatao na kahit sino. Hindi madaling mabura dahil magdadala ng malaking sugat sa kanila. Ang dami mong sinasabi. Pabulyaw nitong sambit. Tanggal ka na sa trabaho kung yung utak mo lang ang ipinagmamalaki mo. Ako ang boss dito pero ang dami mong reklamo. Lumayas ka rito. Sa bawat sinasabi ng ginang, nakatingin lang doon ang dalaga. Hindi na siya sumagot o nagsabi ng kahit na ano para ipagtanggol ang sarili niya. Naniniwala siya na may mga laban na kailangan niyang piliin. Hindi kaduwagan ang pananahimik minsan. Dama niya ang matinding pagod nang makarating sa bahay. Problema niya na naman tuloy ang paghahanap ng panibagong trabaho. Kaloy, may ulam akong... Ate, sambit ng kapatid niya na sumalubong sa kanya. Ate... Anong nangyayari? Kinabahan niyang tanong sa kapatid dahil umiiyak ito. May nangyari ba sa tatay? Bakit hindi ako tinawagan ng nanay? Dali-dali ang pagkuha niya sa cellphone ngunit pinigilan siya ni Kaloy matapos iyakapin ng mahigpit. Ate... Napapano ka ba, Kaloy? Bakit parang naiiyak ka na? Kinakabahan naman ako sa... Pasado ka na, ate. Teacher ka na. Ha? Gulat niyang tanong sa kapatid. Anong ibig mong sabihin? Board passer ka na. Top-notcher ka pa, ate. Ano? Ano ka mo? Tingnan mo, ate. Top 2 ka sa lahat ng nag-exam ngayong taon. Hindi nga. Hindi niya pa rin makapaniwalang tanong sa kapatid kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Uwe, baka niloloko mo lang ako, Kaloy. Ate, totoo nga. Eto, oh. Halos hindi niya mabasa ang mga nakasulat doon dahil natatabunan na ng kanyang luha ang ipinapakita ng kapatid. Congratulations, ate. Nagpunas ng luha ang kapatid niya kasabay ng pagyakap ng mahigpit sa kanya. Proud na proud ako sa'yo, ate. Hindi ko alam kung paano mo napagsasabay-sabay lahat ng hindi ka nagre-reklamo. Hindi ko nga alam kung natutulog ka pa. Salamat, Kaloy. Nakangiti niyang sambit sa kapatid. Kanina lang natanggal ako sa trabaho kasi nakabasag ako ng pinggan. Nasabihan pa ako ng tanga. Gusto mo bang rest baka natin, ate? Galit na tanong ng kanyang kapatid. Pinapatunog pa nito ang mga daliri kaya hindi niya maiwasang huwag matawa. Sa payat mong yan, may plano ka pang maging basagulero? Magpataba ka muna, Kaloy. Ate, ang hilig mang asar. Nagtatampong sambit ng kapatid niya. Ano, gusto mo bang ipatarpulin ko pa yung pagiging mabait mo? Ipagmalaki ko lang din na may matalino akong ate. Napailing na lang siya sa kapatid. Sus, kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Naisip ko lang, kung hindi siguro 2 trabaho mo habang nagre-review, baka tapuan ka pa, ate. Nanghihinayang nasambit ng kapatid niya. Sayang, no? Tipid niya itong nginitian. Alam mo, ang hiling ko lang naman ay makapasa, Kaloy. Mas malaki kasi ang oportunidad kapag board passer na ako. Mas makakatulong na ako sa gastusin ni tatay sa ospital. Hindi rin siguro na ibenta ang bahay natin kung pwede na akong mag-loan. Ate, celebration to pero drama ang hatid mo. Hindi niya maiwasang matawa at yakapin na naman ang kapatid. Pero ang galing no, Kaloy, hindi pa rin tayo pinababayaan ng may kapal sa kabila ng mga pagsubok na dumaraan sa atin. Paalala rin ito sa atin na huwag akong panghinaan ng loob dahil hindi lang dito natatapos ang lahat. Mayroon pa sa kabilang bahagi na kailangan nating makita. Congratulations ulit, ate. Pangako, pagbubutihan ko pang pag-aaral ko. Hindi ko kayo bibiguin nila, tatay. Hindi nagtagal matapos niyang makapagpa-ranking, nakapasok kaagad sa public school ang dalaga na hindi niya rin lubos akalain. Dahil bali-balita na ang mga may backer lamang ang nakakakuha ng ganoong oportunidad ng mabilis. Ngunit hindi pa man siya umaabot ng 1 buwan sa pinapasukan, isang problema kaagad ang kinakaharap niya. Pinapatawag ka ni Ma'am Castro sa principal's office.
Masungit na sambit ng co-teacher niya. Pero wala pa pong magbabantay sa mga estudyante ko. Makukulit pa naman ang mga to, hindi pwedeng iwan. Pupunta na lang po siguro ako kapag break time na. Sige na, sige na. Pagtataboy ng co-teacher niya. Ako na muna ang titingin sa mga bata mo, vacant ko naman. Sigurado po kayo? Nagliwanag kaagad ang mukha ni Chloe dahil sa narinig. Salamat, Ma'am Batalier. Oo na, dalian mo na. Oh, Ma'am Chloe. Bati sa kanya ng school principal. Pinatawag niyo raw po ako, ma'am. Sabi ko kay Ma'am Batalier kahit break time mo na ikaw pumunta. Sino ang tumitingin sa klase mo? Nag-alok po si Ma'am Batalier. Bakante niya naman daw po ngayon. Siya muna ang titingin sa klase ko. Ganoon ba? Iaalok ko sana sa iyo ang pagiging MC sa isang event ng school. Dati itong tungkulin ni Ma'am Batalier pero nag-aalala ako na baka hindi niya nakaya. Alam mo namang tumatanda na si ma'am. May mga iniinda na. Baka hindi niya nakaya ang pagtayo ng matagal. Hindi po ba magagalit si ma'am? Nag-aalala niyang tanong. Napakahalaga po ng event na ito sa kanya. Wala hong mintis kada taon ang pagiging MC niya. Alam mo, ngumiti siya ng bahagya at tumango. Naging teacher ko po si Ma'am Batalier noong grade 6. Itong unang tungkuling ginampanan niya ng ma-assign sa school natin. Naikwento niya po yun sa klase namin noon. Pero bakit hindi kanya nakilala? Hindi ko na rin po sinabi. Nahihiya niyang pag-amin. Kalahating taon lang naman po ako nag-aral dito. Isa pa kahit ang ibang teacher po ay hindi ako kilala dahil sa pagiging mahiyain ko dati. Magsimula elementary hanggang high school, consistent na wala siyang natatanggap na karangalan dahil sa pagiging mahiyain. Bumawi na lang siya noong nasa kolehiyo matapos mamulat sa mahirap nilang buhay. Pero paanong ikaw ang nagkaroon ng pinakamataas na karangalan noon sa kolehiyo at mag-top sa board exam? Nakita ko po kung gaano kaliit ang sinasahod ng mga magulang ko sa bukid. Sariling inaani nila, hindi namin matikman. Bukod sa pag-apas, marami pa pong ibang trabaho ang tatay ko, ngunit kulang pa rin pag-amin niya rito. Mahirap maging mahirap, ma'am. Ang pag-aaral ang nakikita ko para makaalis sa buhay na kinasasadlakan namin. Sa maliit na sahod na katulad ng kanyang mga magulang, napagtiyagaan nilang mag-ulam ng noodles, toyo at ng itlog na maalat. Dahil yun lang ang pagkaing may lasa kapag hinalo sa kanin. Malaking bagay nang magkaroon sila ng bigas dahil puro kamote at ibang libreng maaari nilang pagkain dahil noong mga panahong yon, sakitin ang kapatid niyang bunso. Paghandaan mo ito ha, paalala ng principal sa kanya. Yung materials at schedule ay ibibigay ko na lang sa'yo. Sige po ma'am, salamat. Makakabalik ka na sa klase mo, Ma'am Chloe. Salamat. Kakausapin ko na lang din po si Ma'am Batalier patungkol dito. Ngiti lang muli ang naging sagot niya nang magpasalamat sa kanyang principal nila bago siya tuluyang umalis. 2 kwarto pang pagitan niya patungo sa classroom nila nang mapansin niyang 3 estudyante na umiiyak at patungo sa kanyang direksyon. Oh, bakit? Tanong kaagad ni Chloe nang may pag-aalala. Si Jordan, nabalian po ng kamay, ma'am. Ano? Tila umikot ang mundo niya dahil sa sinabi ng kanyang estudyante. Dalian po natin, ma'am. Iyak po siya ng iyak. Mabilis ang naging pagtakbo niya patungo sa kanyang klase habang dama ang matinding pagkabog ng kanyang dibdib. Anong nangyari? Ma'am, ang sakit po ng kamay ko. Ang sakit-sakit. Paulit-ulit na sabi ni Jordan. Nag-away po sila ni Marcus. Tinulak po si Jordan. Patukoy pa ng bata sa 2 estudyante niya. Diba, sabi ko mag-behave kayo. Hindi alam ng dalaga ang gagawin ng mga sandaling yon. Ang sakit po, ma'am. Sigaw muli ni Jordan na nakapagpabalik sa kanyang katinoan. Dali-dali ang pagtawag niya ng ambulansya upang madala kaagad sa ospital ang bata. Hindi pa man nagtatagal ng ilang minuto matapos makarating ng ospital, dumating kaagad ang mga magulang ng bata. Nag-aalala man, sinalubong niya pa rin ang dalawa. Mr. De Leon, Mrs. De, hindi pa man natatapos magsalita ng dalaga nang sampalin siya ng ginang. Ipinagkatiwala namin sa'yo ang anak ko. Galit na tura nito. Nilamok, ayaw naming pinapadapo sa kanya. Tapos ganito ang mangyayari. Magbabayad ka. Sinisigurado kung matatanggalan ka ng lisensya. Po?
Gulat niyang tanong dito. Pero kapag may nangyaring masama sa anak ko, magdudusa ka. Hindi na nakaimik pa ang dalaga. Kahit ano pa rin naman ang irason niya ay may kasalanan siya sa nangyari dahil iniwan niya ang kanyang mga estudyante. Kinabukasan, pagpasok niya sa paaralan, naging tampulan kaagad ng usapan ng dalaga matapos na kumalat ang balita ng pagpapabaya niya sa klase. Ano ka mo? Tanong ng kaibigan niyang si Beth matapos nitong malaman ang buong kwento. Kung ganon, hindi ikaw may kasalanan. Si Ma'am Batalyer ang may kasalanan. Bakit hindi mo sinabi? Tipid ang kanyang naging pagngiti. Kahit ano pa naman kasi ang maging rason ko, nangyari yon sa oras ng klase ko. Hindi ba nakapagtataka? Nasaan si Ma'am Batalyer nung ipinangako niyang magbabantay sa klase mo? Hindi ko pa siya nakakausap. Alam mo, Ma'am Chloe, alam kong dati pa may patagong inggit sa'yo yan si Ma'am Batalyer. Hindi naman siguro aabot sa ganito, ano? Baka may dahilan kung bakit iniwan niyang klase ko. Ay nako, masyado ka talagang mabait. Umiiling natura nito sa kanya. Kailangan kong malaman ng totoo. Baka mawalan ka pa ng lisensya dahil sa nangyari. Hindi ka ba nag-aalala? Siyempre nag-aalala. Pinaghirapan ko kung nasan ako ngayon. Isa pa, ano mangyayari sa amin kapag nasisanti ako? Kailangan kong buhayin ang pamilya ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng kaibigan niya. O siya, tutulungan kita. Gagawan natin to ng paraan. Salamat, Beth. Pagkarating sa kanilang bahay, hindi niya napigilang yakapin kaagad ang kanyang nanay. Mabigat ang pasa niyang problema at nagbabaka sakali na ang yakap nito ang makakatulong sa kanya. Ayos ka lang ba, anak? Ayos lang, Hunay. Pagod lang sa trabaho. Pilit ang ngiti na ibinigay niya rito. Sigurado ka? Tumango naman siya. Oh, Nay, may naalala pala ako. Pag-iiba ng nanay niya sa pinag-uusapan nila. May mga namamahagian ng libreng paggamot sa ospital. Marami sa kanilang wala nang binayaran sa pagpapa-opera at paglabas. Talaga, Nay? Gulat niyang tanong sa ina. Paano ho yun nangyayari? Kailangan ho ba nating mag-apply? May procedure bang ginagawa? Hindi ko rin alam, anak. Nagugulat na lang daw sila na bayan ng hospital bills. Wow, ang bait naman ng tumutulong na yan. Ang swerte rin ng mga natutulungan. Oo nga, anak. Sana tayo rin, ano? Hindi na rin biro ang bills natin sa ospital. Nababayaran man natin, napapatungan ulit ng panibago. Kasi kulang na kulang. Ngiti lang ang naging sagot niya sa kanyang ina. Ang akala niya rin kasi noong una, makakabawi na sila ngayong nasa public school na siya, ngunit hindi pa pala. Lumalaki lang ang mga dapat niyang bayaran at hindi ang kanyang sahod. Yung pinagbentahan natin, wala na. Kaya kung ako ang tatanungin, himala na lang yata ang makakasalba sa atin, anak. Pasensya na ho kayo, Nay. Hindi siya makatingin ng maayos sa nanay niya. Dama niya ang pagkapahiya rito. Dati ang akala niya ay matutulungan niya ang pamilya niya kapag nakatapos na siya ng pag-aaral. Ngunit paulit-ulit siyang binibisita ng realidad dahil sa maliit niyang sahod na kumakapos pa sa kanila kaya kumukuha pa siya ng ibang trabaho. Anak, baka naman pinipwersa mo ang sarili mo. Pwede pa naman ako magtrabaho. Magtulungan tayo kung kinakailangan. Nay, mas kailangan ho kayo ng tatay. Mas bibilis ang pagbuti niya kung nasa tabi niya kayo. Sigurado ka bang kaya mo pa? Tipid siyang umiti rito bago tumango. Kakayanin, Nay. Kakayanin ko para sa pamilya natin. Saglit pa siyang tinitigan ng nanay niya bago ito bumuntong hininga. O siya, sige. Babalik na ako sa ospital. Pinakisuyuan ko lang ang pagbabantay sa tatay mo para makapaglaba ako. Parating na rin si Kaloy. Sige po, Nay. Ingat kayo. Hindi na rin naman nag-aksaya pa ng panahon ng dalaga at inasikaso ang kanyang mga gawain para hindi siya abutin ng hating gabi. Kumusta na palang papa mo, Chloe? Tanong sa kanya ni Beth nang makapasok kinabukasan. Katulad pa rin ng dati. Walang progress, Beth. Sinikap niyang umiti, ngunit hindi naman maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Magiging maayos din ang lahat. Magtiwala lang tayo. Sa ngayon, hindi naman yan ang iniisip ko. Tungkol pa rin ba to sa maaring pagkawala ng lisensya mo? Tanong pa ni Beth. Wala naman ako magagawa kung ang tingin nila sa akin ay tinik sa lalamunan nila. Pero hindi ka ba nag-aalala?
Ang imahe mo, ang ganda bago ka pumasok dito. Ang dami pang pumupuri at bumabati sa'yo. Pero nang dahil sa mga ikinakalat nilang chismis para hindi mo malamangan kaya ka nasisira. Beth, mas naniniwala ako na lalabas pa rin ang katotohanan kahit ano pang gawing paninira nila. Positibong sambit ni Chloe. At saka, paiimbestigahan muna ni Ma'am Castro ang mga nangyari bago siya gumawa ng aksyon. Alam niya naman ang totoong kwento. Sana lang talaga ay hindi maniwala ang principal natin. Umiiling na sabi ni Beth kasabay ng malalim na buntong hininga. Hindi na rin nagtagal si Chloe sa pananatili sa faculty. Dumiretso kaagad siya ng ospital para mapalitan ang kanyang nanay upang makapagpahinga ito kahit papaano. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakalapit nang matanaw niya ang mga batang binabato ang isang pulubi. Hoy! Hoy, ano yung mga ginagawa nyo? Galit na tanong niya. Ang kukulit ng mga batang to. Pagkakalbuhin ko kayo Bago niya pa man mahabol ang mga ito, kumaripas na ng takbo papalayo sa magkakaibang direksyon ang tatlong bata. Tumatawa pa, kaya lalong naningkit ang kanyang mga mata sa inis. Ay nako, pinapainit talagang ulo ko. Mga pasaway. Tura ni Chloe kasabay ng pagpupunas ng kanyang pawis. Ayos ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong sa pulubi. Ngumiti ito sa kanya bago sumagot. Ayos lang naman. Sanay na ako sa kakulitan ng mga batang yan. Pasensya ka na sa mga yun May mga makakulit talagang mga bata. Iniabot niya sa pulubi ang bote ng tubig na hindi niya pa naiinuman. Salamat dito, ma'am. Ngiti lang ang naging tugon niya bago sandaling pinagmasdan ng pulubi. Gula-gula nitang suot nitong damit. Hindi niya rin makita ng maayos ang mukha nito dahil bukod sa natatabunan ng grasa ay natatakpan pa rin ang buhok nito. Kahit ang tsinelas nito ay magkaibang pares. May dala rin itong sako na maaaring kalakal ang laman. Ngayon ka lang nagawi rito Buti pinayagan ka mamalimos dito sa labas ng ospital. Hindi ka sinta ng guard? Umiling ang lalaki bago sumagot. Hindi naman. Nagpaalam ako kung pwede akong pumesto rito. Kailangan ko kasi ng perang pangpagamot. Sa'yo? Gulat na tanong niya. Mukha namang okay ka. Ngumiti lang ang pulubi. Hindi nito piniling sagutin ang tanong niya, kaya hindi na nangulit pa ang dalaga. Ikaw? Ako? Turo ni Chloe sa sarili. Nariyan ang tatay ko sa loob. Lagpas 1 taon na kaming nasa ospital dahil kailangang i-monitor ng doktor ang mga nakakabit sa kanya. Ganun ba? Tungkol sa puso? Tipid na ngumiti si Chloe, lalo na nang maalala ang unang beses na malaman nila kung gaano kalala ang sakit ng kanyang ama. Eto. Nakangiti niyang sambit, sabay abot ng 20 pesos sa pulubi. Ha? Sa'yo na yung 20. Hati tayo. Pambili ko naman ng dilatang natitira kong pera. Hindi na. Tanggi ng pulubi at pilit na ibinabalik sa kanya ang pera. Maghihintay na lang ako ng ibang mag-aabot pa. Mas kailangan mo yan. Ano ka ba? Nakangiti niyang sambit bago iipit sa nakasaradong palad ng pulubi ang 20 pesos. Mahirap ang buhay sa kalsada. Isa pa, kailangan mong makaipon, di ba? Yang 20 na yan, lalaki yan. Siguradong makakapagpagamot ka rin. Binalingan pa ng 1 beses ni Chloe ang pulubi na nakatingin sa kanya na mukhang nagulat pa bago siya nagtuloy-tuloy sa pagpasok sa ospital. Kumusta po si Tatay Nay? Hindi kaagad sumagot ang kanyang ina. Tipid lang itong umiti. Litaw na litaw ng panlalalim ng mga mata nito at matinding pagod. Ganoon pa rin, walang progreso. Wala po bang sinasabi ng kahit na anong doktor? Ang tagal niya nang nakaratay dito, Nay. Maghintay pa tayo, anak, ha? Hindi pa rin nawawala ng pag-asang sambit ng nanay niya. Lumalaban ang tatay mo. Makakalabas din tayo rito isang araw. Naniniwala ako. Malay mo bukas, kasama na natin siya sa bahay dahil naoperahan na siya. Nay, hindi alam ng dalaga kung saan ang gagaling ang pagiging positibo pa rin ng nanay nila sa kabila ng mga problemang dumarating sa kanilang buhay. Basta, gawin nyo lang ang mga kailangan yung gawin ng kapatid mo. Ako ang bahala sa tatay mo. Magpahinga na ho muna kayo sa bahay. Ako na muna ang magbabantay sa tatay. Ikaw ang kailangang magpahinga, anak. Di ba gagawa ka pa ng mga report na ipapasa sa school? Pwede ko naman yung gawin dito, Nay. Saka kakaunti lang naman ang gagawin ko. Sigurado ka?
Pasimple lang siyang ngumiti bago tumango. Ililigpit ko pala muna tong ibang gamit. Matagal na tinitigan ni Chloe ang ama para pagmasdan ang nangangayayat na nitong pangangatawan. Habang tumatagal ito sa ospital, lalo niyang napapansin ang matindi nitong pananamlay. Gusto na rin itong magpauwi dahil inaalala ang malaking bayarin nila sa ospital. Tulungan ko na hukay sa pagbaba, Nay. Kaya ko naman na ito, anak. Sige na ho, Nay, masyado niyo nang pinapagod ang sarili mo. Dapat, sa'yo ko yan sinasabi. Diskumpyadong sambit ng kanyang ina. Ikaw itong maraming ginagawa samantalang ako, uupo lang para bantayan ang tatay mo. Ngiti na lang ang naging sagot ng dalaga hanggang sa maihatid ang nanay niya sa ibaba. Pabalik na sana siya sa itaas nang masalubong ang doktor ng kanyang tatay. Binati niya kaagad ito ng malapad ng ngiti. Doc Maniego! Oh, Chloe! Nakangiting bati nito sa kanya. Tatanungin ko lang sana, totoo ho ba na malaki ang tsansa na makakuha kagad ng donor ang tatay sa oras na maging malakas na siya? Probably. Sagot nito na hindi pa rin inaalis ang ngiti. Matagal-tagal na rin kayong narito sa ospital and who knows, diba? Basta handa ang tatay mo. Anytime pa pwede siyang maoperahan. Salamat po, Doc. Hindi maitago sa kanyang kasiyahan. Maganda pong balita ito sa aming pamilya. Tinapik lang ng doktor ang kanyang braso bago ito magpatuloy sa pag-ikot sa iba pang kwarto. Siya naman, kaagad na ipinaalam sa ama ang magandang balita. Tay, alam niyo ho ba, hindi kaagad niya na ituloy ang sasabihin, lalo na nang makita ang matinding pananamlay ng ama. Tay, alam ko kung pinipili niyo lagi ang talikuran at magpanggap na tulog dahil akala niyo susundin ko ang gusto niyo. Pero hindi ho ganun ako kadaling mapapasuko. Bakit ba ayaw mong makinig sa akin, Chloe? Galit na tanong ng kanyang tatay. Pinili nitong maupo para makaharap siya. Hirap na ang pamilya natin. Lubog na tayo sa utang dahil sa akin. Pabayaan niyo na ako. Kung babawian ako ng buhay, di babawian. Hindi itong hahayaan kung mawala ang pamilya ko rito sa mundo ng lubog sa utang at problema. Tay naman, naluluhan niyang sambit. Hindi niyo ho ba kami naisip kung pipiliin mong sumuko na lang? Hahayaan niyo ho bang mabiyuda si nanay at maging ulila kami ni Kaloy? Hindi nakasagot ang tatay niya. Pinili nitong tumingin sa kabilang direksyon. Ayoko ho na pagsisihan balang araw, Tay. Kung ano man ang mga susunod na mangyayari, tatanggapin ko po ng maluwag kasi ginawa ko ang lahat. Pero anak, sa unang pagkakataon, nakita niya ang tatay niya na maging emosyonal. Ako ang padre di pamilya, pero ikaw ang nagsasakripisyo para sa atin. Bumaling ang tingin nito sa kanyang mga kamay na puno na ng kalyo dahil sa kanyang isa pang trabaho. Itatago niya na sana yon nang mas maging emosyonal ang kanyang tatay matapos abutin ng kanyang kamay. Ang anak ko, lumuluhang sambit nito. Ginawa ko ang lahat upang hindi matulad sa kamay ko ang sa inyo ni Kaloy. Hindi nyo dapat nararanasan ang mga ganitong kabigat na trabaho. Tay, sa pagkakataong yon, siya naman ang tumingin sa palad ng kanyang itay. Puno na yun ng kalyo at ilang peklat dahil pinili silang buhayin ng may dangal. Itong kamay ninyo ang isa sa mga patunay na hindi nyo kami pinabayaan. Bawat sentimong dumadaan sa hapag natin ay mula sa paghihirap nyo ng inay. Halos 2 dekada akong binuhay ng mga kamay na ito. Kaya sino ho ako para hindi ibalik sa inyo ang pagiging huwaran ninyo? Anak, mas naging emosyonal ang tatay niya ng mga sandaling yon kaya hindi niya na napigilang mahigpit na yakapin. Naniniwala ho ako na may awa ang nasa itaas, Tay. Hanggat lumalaban kayo, magiging malakas din ho ako. Ipangako niyo sa akin hindi kayo susuko. Ha? Sa kabila ng maputlang itsura ng kanyang tatay, pinili nitong ngumiti sa kanya kasabay ng pagtango na naging dahilan upang ipagpatuloy niya ang laban na nasimulan. Kaya kinabukasan, pumasok si Chloe na taas noo at hindi binibigyang pansin ang mga taong pinag-uusapan siya sa paligid. Oh, bakit? Gulat niyang tanong matapos ang abutan ng kanyang co-teacher ng baunan. Napapansin ko, 3 lang lagi ang binabaon mong ulam. Kundi toyo, maaring delata o kaya naman ay itlog.
Dama ni Chloe ang matinding pagkapahiya ng sandaling yon. Isa sa dahilan kung bakit hindi siya nakikihalubilo tuwing tanghalian ay dahil ayaw niyang may makapuna sa kanya. Nag-aalala lang ako sa'yo, sambit ni Beth. Kailangan mong kumain ng masusustansya dahil marami kang batang tinuturuan. Isa pa, may isa ka pang trabaho tapos babantayan mo pang tatay mo. Beth, ako yung palaging maghahanda ng baon mo ha. Ikaw nang bahala sa kanin, sasagutin ko ng ulam. Nakangiti pang sabi nito. Pero, wala nang pero. Kahit man lang sa ganitong paraan ay makatulong ako sa isipin mo. At saka, ang laki kaya nang naitulong mo sa akin. Kung hindi kita kaklase, baka hindi na ako nakagraduate. Nakangiti nitong sambit. Ikaw lang ang nagtiyaga sa akin kapag hindi ko parating naiintindihan ang mga gagawin. Ganun ka kabait, Chloe. Pero, nakakahiya. Hay nako, magkaibigan tayo. Ano ka ba? Tsaka, hayaan mo na ako. Alam mo naman na gustong-gusto ko nagluluto. Hindi naman halata sa katawan ko, no? Dahil sa pagbibiro ng kaibigan, hindi niya na naiwasang huwag mapangiti. Salamat, Beth. Makakabawi rin ako sa'yo. Huwag mo nang isipin yon. Nakangiting sambit pa nito matapos siyang tapikin. Basta focus ka lang sa mga kailangan mong gawin. Buti na lang, may mabait akong friend na maganda pa. Dagdag nito na ikinatawa niya, ngunit parehong nawala ang ngiti nila nang makitang pumasok si Ma'am Castro sa faculty at patungo sa kanilang direksyon. Ma'am, bati niya sa principal. Makikita ang kalungkutan sa mukha ng kanilang punong guro nang sabihin na nito sa kanya ang balita. Ginawa ko ang lahat para hindi umabot sa ganito, Chloe. Pero wala na akong magagawa. Tuloy na ang pag-iimbestiga. Hindi ka rin muna maaaring pumasok sa klase mo dahil sa suspension. Dahil sa sinabi ng kanyang principal, naramdaman ni Chloe ang matinding panghihina. Paano niya nabubuhayin ngayon ang kanyang pamilya? Ma'am Beth, ikaw na muna ang bahala kay Ma'am Chloe. Gagawin ko ang makakaya ko para mailaban ito. Sambit ng kanilang principal na si Ma'am Castro na nagmamadaling umalis. Wala kang kasalanan, okay? Paalala ni Beth sa kanya. Alam kong iniisip mo, kailangan mo pa ulit ng trabaho? Tumingala ng mabilis si Chloe dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. May iaalok ako sa'yo. Hiring sa resto ng tita ko. Habang wala pa silang nakikitang waitress, pwede mong punan yon. Sasabihin ko na lang sa kanya. Salamat, Beth. Hindi niya napigilang yakapin ng mahigpit ang kaibigan. Ano ka ba? Ano ba't magkaibigan tayo kung hindi naman tayo magtutulungan? Malaking bagay ito sa akin. Mangyak-ngiyak niyang sambit sa kaibigan. Hindi mo lang alam kung paano ito maisasalbang pamilya ko. Halika nga rito. Pinigilan din ito ang maiyak nang yakapin siya ng mahigpit. Lumaban ka ha. Kailangan ka ng pamilya mo. Hindi ka pwedeng panghinaan ng loob. Huwag kang susuko hanggat hindi gumagaling ang tatay mo. Ganun na lang ang sunod-sunod niyang pagtango kay Beth. Sa kabila ng mga nangyayari sa kanya, malaki ang pasasalamat niya na mayroon siyang kaibigan na matatakbuhan anuman ang problema na dumating sa kanya. Kahit maraming iniisip, pinili pa rin ng dalaga na magtungo sa ospital para puntahan ang kanyang mga magulang nang matapos ang klase. Patawid na sana si Chloe nang may paparating na sasakyang muntikang makabunggu sa kanya. Mabuti na lang at hindi ito sumalpok sa kanyang katawan. Ano ba? Hindi ko tumitingin sa dinaraanan mo. Galit na sigaw ng driver at pinaharurot ang sasakyan ng mabilis. Huy! Huy, bumalik ka rito! Nako, ayos ka lang ba? Tinulungan siyang makatayo ng pulubi mula sa pagkakasalampak. Bakit ka umiiyak? Mas tumindi pa ang pag-iyak ng dalaga nang subukan siya nitong patahanin. May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Paano ko bubuhay ng pamilya ko kung mawawalan ako ng lisensya? Hindi niya mapigilang itanong ang nagpapagulo sa kanyang isipan. Gustong-gusto ko ang pagtuturo. Hindi ito dahil muntik kang masagasaan. Gulat na tanong ng pulubi sa kanya. Susuko ka na ba? Kalmadong tanong nito sa kanya. Papayag ka ba na dahil sa isang pagsubok ay masisira ang lahat ng pinaghirapan mong mabuo? Hindi kaagad nakapagsalita ang dalaga dahil sa naging tanong ng pulubi sa kanya. Dama niya ang matinding pagkapahiya. Ikaw tong maraming pinagdadaanan, pero nakuha ko pang umiyak-iyak ngayon. Sambit ni Chloe bago punasan ang kanyang luha.
Natawa ng bahagya ang pulubi at umiling. Ako nga ang marumi pero nagawa mong kausapin ngayon. Nagawa pang magbiro? Mas maganda ka po kapag nakangiti, ma'am. Sabi ng pulubi, natitig sa kanya. Nambola ka pa? Ganun na naman ang pagtataka ng pulubi nang abutan niya ito ng 20. Wala ka ng pera, di ba, ma'am? Bakit bibigyan mo pa ako? Malungkot na ngumiti ang dalaga bago sumagot. Alam ko kasi ang pakiramdam ng walang-wala, kaya bakit ako magdadamot sa iba, di ba? Kumusta na pala ang tatay mo, ma'am? Wala pa ring donor. Mahina niyang sambit. Hanggang ngayon? Gulat na tanong nito. Bakit? Wala. Problemadong sambit ng pulubi bago magpaalam na aalis na. Ingat ka. Saglit lang na natili si Chloe sa ospital. Kinailangan niyang umalis dahil papasok pa siya sa resto ng pamilya ni Beth. Ikaw yung nakikwento sa akin ni Beth. Magandang credentials mo at may karanasan na rin sa ganito. Hindi mo naman kailangan magpasa ng resume. Sabi ng tita ni Beth. Para lang po formal. Nakangiti niyang sambit. Nakakahiya naman po kasi sa mga empleyado niyo na nagpasa. Ano ka ba? Ayos lang yon. Pwede ka nang magsimula ngayon. Salamat po. Sambit niya sa ginang bago magsuot ng uniforme ng staff na kasama niyang magtatrabaho. Good luck sa first day, Ma'am Chloe. Kaagad na naging mabilis ang kilos ni Chloe para kuhanin ang order ng isang customer. Dahil halos kaparehas ng galawan sa karinderya, kaagad na nakuha niya ang gagawin. Is that all, ma'am? Tanong niya sa customer matapos nitong banggitin ang order. Yes, thank you. Mas pinagbuti ni Chloe ang trabaho sa buong maghapon na lumipas. Naging malaking tulong din yun sa kanya upang makalimutan ang mga patong-patong niyang problema na kailangan niyang bigyan ng solusyon. Malaking bagay din na napakabait ng tita ni Beth. Hindi siya nahirapan na makisama sa mga katrabaho at nakapag-adjust kaagad. Alam ba nila, nanay, ate? Tanong ng kapatid niyang si Kaloy nang makauwi siya. Hindi na nila dapat malaman, Kaloy. Makakadagdag pa to sa problema na iisipin nila. Baka bigla ring magpalabas si tatay ng ospital kapag nalaman niya to. Nag-aalala ako sa'yo, ate. Sambit ni Kaloy. Kung hindi mo na kaya, pwede naman akong huminto muna sa pag-aaral. Hindi nga pwede. Pagtutol niya. Kahit gaano pa kahirap ang buhay, yan ang hindi mo pwedeng gawin. Kailangan makapagtapos ka. Yan ang pangarap nila, nanay, sa'yo. Mas makakatulong ako kung may full-time akong trabaho. Yang perang kinikita mo, para yan sa pag-aaral mo, Kaloy. Hindi ka nga namin nasusuportahan sa pag-aaral. Na dapat ko lang gawin, ate. Sagot nito. Ako ang nag-iisang lalaki na maasahan ni tatay na mag-aalaga sa inyo ni nanay. Tapos gagawa pa ba ako ng bagay na magiging problema sa inyo? Malungkot na ngumiti siya para sa kapatid. Hindi ganitong buhay ang dapat na maranasan nito. Kaso, wala na siyang mapagpipilian. Kailangan nilang magtulungan. Makakaahon tayo, Kaloy. Naniniwala ako na matutupad din natin ang mga pangarap natin. Hindi tayo susuko para mangyari yon. Mas naging mahirap ang mga sumunod na araw para kina Chloe. Hindi siya tumigil sa pagtatrabaho para lang mapunan ang lumulobong bills ng kanyang tatay. Kumuha rin siya ng ilan pang trabaho para mas makaipon. Malaki rin ang pasasalamat niya dahil nakakakuha siya palagi ng tip sa resto na pinagtatrabahuhan. Katulad na lang ng araw na yon. Po, sa akin tong lahat? Gulat niyang tanong nang bigyan siya ng 5,000 tip ng isang customer. Bakit po? Nauutal niyang tanong. Matagal na nakatitig lang sa kanyang customer hanggang sa ngumiti ito. Nakikita ko kung gaano ka kadedicated sa trabaho. Sa tuwing kumakain ako rito, lagi kang nakangiti sa lahat ng customer. Pero, sige na, ayos lang yan. Yung mga ganyang kasisipag sa'yo ang dapat binibigyan ng reward. Sabi nitong muli habang pinipilit na iabot sa kanya ang malaking halaga na maaari niyang sahurin sa halos 2 linggong pagtatrabaho. Salamat po. Nakangiti niyang sambit sa customer nila. Malaking tulong to, sir. Sir Jackson. You can call me Jackson. Salamat, Sir Jackson. Walang anuman yun kumpara sa lahat ng kabutihang ipinakita mo. Habang pabalik sa kanilang kitchen, mas tumindi ang pagtataka ni Chloe. Sa paraan kasi ng pagsasalita ng customer, tila matagal na siyang kilala nito. Ngunit sa huli,
Inignore niya na lang yon dahil mas may kailangan pa siyang isipin. Ngayon na lang ulit ako nakadalaw, Nay. Kamusta na ho ang lagay ng tatay? Wala pa ring pagbabago, anak. Madarama sa malalim na paghinga nito ang mabigat na dinadala. Nasa number 28 pa rin tayo sa waiting list. Bakit ho parang ang tagal? Dama na ang matinding pagkainip sa kanya ng mga sandaling yon. Pero wala ho tayong magagawa. Hindi ho natin pwedeng madaliin ang ganitong bagay. Kailangan niyo yung maintindihan dahil ang kapalit ng pagkaligtas ng tatay niya ay ang pagkawala naman ng isang buhay. May isang pamilya na mawawalan na hindi niya rin yata matatanggap na mangyari. Nag-aalala lang ako na baka hindi na kayanin ng itay mo, anak. Araw-araw lalo akong nahihirapan sa sitwasyon niya. Natatakot ako na baka isang araw ay bumitaw na siya. Hirap na siya. Huwag ho kayong magsasalita ng ganyan, Nay. Pinigilan niyang ina sa matinding takot na nadarama. Hindi pa sumusuko ang tatay, kaya hindi rin tayo mawawalan ng pag-asa. Sana kasing tibay mo ako, anak. Nay, yung lakas ng loob ko, galing yung lahat sa inyo. Napakatatag nyo sa kabila ng sitwasyon natin. Lalo ka na, nariyan ka para sa amin ni Tati at ni Kaloy. Kailangan niyang palakasin ang loob ng kanyang ina. Yun lang ang kaya niyang gawin sa mga panahong nanghihina ito. Nay, aayon din sa atin ang kapalaran isang araw. Kaya kapag nangyari yon, magbubunga rin ho lahat ng mga sakripisyong ginawa natin sa pamilya. Hindi yon ganun kadali, anak. Sa daming pagsubok na pinagdaanan natin, walang madaling daan. Pero sinusubukan pa rin ho natin. Yun naman ang mahalaga, di ba, Nay? Matatag pa rin tayo. Iba-iba man ang rason, ngunit iisa pa rin ang dahilan. Pareho tayong umaasa sa kinabukasang pinapangarap natin. Anak, sambit ng kanyang ina. Patuloy ho tayong lumaban hanggang sa dumating ang araw na hinihintay natin, ha? Nay? Saglit na napatitig sa kanyang ina habang tumatango ito. Bibigyan ko pa po kayo ng itay ng magandang buhay. Matatag niyang sambit sa ina. Maghintay ka lang, Nay. Gagawin ko kayong hari at reyna ni Itay. Natawa naman ang nanay niya bago siya malumanay na tiningnan. Sabi mo Sige anak, gawin nating pareho ang lahat. Tila nabubuhay ang sambit nito. Puntahan ko na ang itay mo. Baka magtaka na yon kung bakit wala pa rin ako. Sige, Nay. Kakausapin ko lang din ang doktor ni Tatay. Makikibalita ako. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, anak. Pagtango lang ang naging sagot niya sa nanay niya bago puntahan ng doktor. Nandyan po si Doc? Tanong niya sa nurse na nakasalubong. Yes, Ma'am Chloe. Umikot lang ho sa ward si Doc Maniego. Pabalik na rin yon. Sagot sa kanya ng nurse. Sige. Hintayin ko na lang. Pasok na lang po kayo sa opisina ni Doc. Doon yun na lang po hintayin. Sige, salamat. Pagpasok sa loob ng opisina, pinili ni Chloe na umupo sa pinakadulong bahagi kung saan hindi makikita ng papasok, ngunit kaharap naman ng doktor na nakaantabay sa kanyang tatay. Ilang minuto rin siya naghintay doon nang marinig ang pagbukas ng pinto. Magsasalita na sana si Chloe nang marinig ang mga salita na hindi niya inaasahan. Katulad ng sabi ko, as long as may hawak kayong 100,000, uunahin namin kayo sa waiting list. Boses yun ni Dr. Maniego, ang doktor na tumitingin sa tatay niya. Ihahanda ho namin sa lalong madaling panahon, Doc. Desididong sagot ng ginang. At ipapaalala ko lang na wala hong makakaalam ng 100,000. Diretso ho yun kaagad sa inyo ang bayad. Mabuti naman na nagkakaintindihan ho tayo. Tumatawang sambit ni Dr. Maniego. Kapag okay ng lahat, mauna ho kaagad ang asawa niyo sa heart transplant. Donor na lang ang hihintayin natin. Salamat ho, Doc. Mangiyak-ngiyak na sambit ng ginang. 2 linggo nang nahihirapan ang asawa ko rito. Malaking bagay ho ang sinabi ninyo. Wala pong anuman, basta ang sinabi ko. Na wala hong makakaalam ng pinag-usapan natin. Malinaw na ulit ng kaanak ng pasyente. Sumisigaw ang isipan ni Chloe ng mga sandaling yon na kumprontahin ng doktor. Ngunit kung gagawin niya yon ay purong galit ang mangingibabaw sa kanya. Hindi niya alam kung anong mga salita ang lalabas sa bibig niya. May tatanong pa ho ba kayo? Wala na ho, Doc. Maraming salamat ho talaga. Tama ng pasasalamat.
Tinapik pa ito ng doktor. Lumabas na ho tayo. May isang ward pa akong hindi naiikutan. Pasensya na ho talaga sa abala, Dok. Sige na, labas na tayo. Sa pag-alis ng dalawa, mas tumindi ang galit na nararamdaman ni Chloe. Pakiramdam niya, trinaidor siya ng mga sandaling yon. Nakikipagnitian sa kanyang doktor sa tuwing kausap ito, ngunit kaya pala sila nitong saksakin sa likuran kapalit ng pera na makukuha nito. Dali-dali ang pagbaba ni Chloe ng ospital para makahinga. Hindi siya mapakali kung hindi lalabas doon. Matinding pag-iisip ang ginawa ng dalaga ng mga sandaling yon. Kailangan niyang makagawa ng paraan upang makakuha ng ganoon kalaking halaga. Kailangan kong mag-loan. Desperado niyang sambit at dali-daling tinawagan ang mga dapat na tawagan upang makahanap ng malaking pera kaagad. Pasensya na ho, ma'am. Dahil sa ongoing mong kaso, imposible po ang mga sinasabi ninyo. From the time being, we will refrain you from taking any loans. Doon na tuluyang bumagsak ang luha niya dahil sa kawalan ng pag-asa. Ano pang kailangan niyang gawin upang matapos ang mga problemang nagpapatong-patong sa kanya? Ayos lang ho kayo, Ma'am Chloe. Tanong sa kanya ng pulubi na parati niyang kausap sa tuwing pupunta sa ospital. Ma'am, may nangyari po ba? Hindi niya napansin na umiiyak na pala siya ng mga sandaling yon. At ang naging tanong nito, ang isa sa mga dahilan para bumuhos ng husto ang mga luha niya. Ma'am Chloe, bakit ho kayo umiiyak? Anong gagawin mo kapag may nalaman kang sikreto? Tanong niya rito nang wala pa rin sa sarili. Gagawa ka ba ng paraan o kakalimutan mo na lang kasi may maaapektuhan? Naupo siya sa tabi ng pulubi. Nang sabihin nito na magiging maayos din ang lahat, mas lalo siyang naiyak. Wala kaming pera. Yun ang unang lumabas sa bibig ni Chloe habang patuloy ang pagtulo ng luha niya. Saan ako kukuha ng malaking halaga? May nahanap ng heart donor ang tatay mo? Masayang tanong ng pulubi. Makakahanap lang kami kapag may ganoon na kaming kalaking halaga. Lalong nagtaka ang pulubi dahil sa sinabi niya. Ang tagal-tagal namin naghintay pero malaman-laman kung kailangan pala ng 100,000 para mabayaran ng doktor at mauna sa waiting list ng tatay ko. Ramdam ng dalaga ang labis na pagkataranta. Kung pwede lang siyang mag-loan ng ganoon kalaking halaga, ginawa niya na. Ngunit kahit ang lisensya niya ay nanganganib, hindi pa tapos ang nangyayaring investigasyon sa kanya. 100,000 po? Gulat na tanong sa kanya ng pulubi. Hindi po sa doktor dumediretso ang bayad, ma'am. Bukod po ang tumatanggap ng bayad sa ospital. Walang kinalaman ng doktor sa pagbabayad o kahit pagpipresyo. Malungkot ang ngiti niya rito nang maintindihan nito yon. Ganito ho yata talaga kapag mahirap, hindi ka priority. Sumasampal sa kanyang katotohanan yon dahil halos magdadalawang taon ang tatay niya, wala pa rin nagbabago sa waiting list nito. Ma'am, hindi ho sa ganon. Pero yun po ang realidad ng buhay. Pigil niya pa sa sasabihin nito. Kapag mahirap ka, kawawa ka. Kapag wala kang pera, makakalimutan ka na. Higit sa lahat, itong realidad, pera ho ang nagpapatakbo sa buhay ng tao. Hindi alam ng pulubing parati niyang kausap sa tuwing dadalaw sa ospital ang sasabihin ng mga sandaling iyon. Ramdam niyang nahihiya ito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Pasensya na kung ngayon ko lang to nalaman. Nahihiyang sabi ng pulubi. Kung alam ko lang na ganyan ang ginagawa ng ospital, hindi sana aabot sa ganito. Ano bang sinasabi mo? Naguguluhan niyang sambit kasabay ng malungkot ng ngiti. Katulad mo lang din ako, no? Parehas tayong walang kakayahan na labanan ng mga mapang-abusong ginagawa sa atin dahil wala tayong kakayahan na gawin yon. Hindi ako naniniwala riyan. Sambit nito sa kanya. Alam mo, walang mga abuso kung walang magpapaabuso. Hindi siya kaagad nakapagsalita ng mga sandaling yon dahil tama naman ito. Kung ano man ang nangyayari sa buhay niya ngayon, kasalanan niya yon kung bakit umabot sa ganito. Dapat siyang sisihin kung bakit ganon ang nangyari sa lugar na pinagtuturuan dahil hinayaan niyang huwag magsalita at hindi ipaglaban ang sarili niya. Ganon din ang mangyayari sa kanila kung hindi niya ipaglalaban ang tatay niya. Lalo itong gugupuin ng sakit dahil hindi nila maipaglaban. Tumutunog ang cellphone mo, ma'am. Dali-dali ang naging pagsagot ni Chloe nang makitang tawag yon mula sa kanyang ina. Nay, bakit?
Anak, ang tatay mo, dinala na naman sa ICU. Bakas ang matinding pagkataranta at panginginig sa boses ng nanay niya habang patuloy sa pag-iyak. Ho! Gulat niyang sambit kasabay ng pagtayo mula sa kinauupuan. Papunta na ho ako riyan, Nay. Bakit po, ma'am? Tanong sa kanya ng pulubi. Ang tatay ko dinala sa ICU. Sambit ng dalaga kasabay ng pagmamadali ng natataranta. Bumalik na ho kayo sa loob. Susunod ako, ma'am. Hindi niya na nagawa pang pagtuunan ng pansin ang sinabi ng pulubi. Dali-dali ang pagpasok ni Chloe sa loob ng ospital upang puntahan ang kanyang pamilya. Nay! Ang tatay mo, anak! Ang tatay mo! Bakit ho? Anong nangyari? Hindi sumagot ang kanyang nanay. Iyak lang ito ng iyak habang nakayakap sa kanya. Dahil doon, mas kinabahan ng dalaga. Tila mababaliw na siya sa paglipas ng oras habang hinihintay ang balita rito. Dok, ano pong lagay ng asawa ko? Yun kaagad ang naging tanong nito sa kalalabas lamang na doktor. Mrs., kailangan na ho talaga ng heart transplant ng asawa mo. Kasalanan niyo ho itong lahat? Galit na tura ni Chloe kay Dr. Maniego. Alam ko ho ang mga ginagawa ninyo. Anong ibig mong sabihin, iha? Pilit nang umingiti sa kanya ang doktor nang tanggalin nito ang face mask na suot. Narinig ko ang sinabi mo sa ginang Dr. Maniego. 2 linggo? Nanginginig na siya sa galit ng mga sandaling yon. Halos magdadalawang taon na ho kami rito, Dok. Dahil wala kaming pera, kaya ho ba hindi nyo kami prioridad? Iha! Pilit pa rin itong ngumingiti. Pwede ba kitang kausapin? May dapat ba hubang pag-usapan? Mas lumakas ang boses niya rito. Hindi mangyayari ang lahat ng to kung hindi kayo mukhang pera. Ang tagal-tagal na ng tatay ko rito. Pero dahil alam niyo wala kaming pera, kaya hindi niyo kami priority. Huwag niyo ho akong subukan dahil alam kong ginagawa niyo. Ma'am Chloe, mabigat na akusasyon yung ginagawa mo. Anong nangyayari dito? Pareho silang napalingon sa may otoridad na boses na yon. Isang lalaki na naka-corporate attire ang bigla na lang sumulpot habang dominanteng nakatindig ito. Sir Jackson? Gulat na tanong ng doktor. Ano sir? Enough. Boses nitong muli ang nakapagpayuko sa doktor. I don't want to hear anything from you. Don't you have a patient to attend to? Pero, I need to talk to... May dapat ba akong ipag-alala sa ospital na pinapatakbo ko? Kaagad ang naging pagyuko ng doktor dahil sa naging asta ng sinabi ng direktor. Wala po, Sir Jackson. Tila maamong tupa na sambit nito. Doon pa lang, alam niya na may iniiwasan ito, kaya gano'n na lang ang takot na makikita sa mga mata ng doktor. Sige ho, sir. Kailangan ko na rin tingnan ulit ang pasyente ko. Dali-dali ang pag-alis ni Dr. Maniego sa kanilang harapan hanggang sila na lamang ang matirang dalawa roon. Pwede ba kitang makausap? Saka lamang masinsinang natitigan ng dalaga ang kausap. Ngayon niya napagtanto na pamilyar ito. Isa ito sa mga customer na nagbigay sa kanya ng malaking tip sa pag-waitress. Iba ang boses mo? Sandaling napahinto ang dalaga dahil kaboses nito ang pulubi sa labas ng ospital na kausap niya parati. Ibang-iba sa boses ng nakausap niya sa resto. Pasensya na kung nagulat kita, Ma'am Chloe. Sagot nito. Maupo ka. Paanyaya pa nito na sinunod naman kaagad ng dalaga. Hindi ni Chloe alam kung saan magsisimula ng mga sandaling yon, kaya matagal na nakatingin lang siya sa lalaki. Pinili niyang huwag magsalita upang makapagpaliwanag ito. Alam kong nagtataka ka sa mga nangyayari kung bakit hindi ako gumagawa ng paraan. Sambit ng nagpapanggap na pulubi sa kanya, pero mayaman pala at direktor ng ospital. Pasensya na pero hindi yan ang kailangan kong malaman. Kailangan kong balikan ng tatay ko at alamin ang kalagayan niya ngayon. Nasa maayos na siyang kalagayan. Tinitiyak ko yun. Sagot nito sa kanya bago tumayo sa kinauupuan. Nahihiya ako sa mga nangyayari, sa totoo lang. Matagal ko nang alam ang mga anomalyang nangyayari sa ospital ng mga magulang ko. Pero hindi ko agad magawang pagbayarin ng mga dapat magbayad dahil sa kakulangan ng ebidensyang hawak ko.
Ang daming mapagsamantala na patuloy na tumataas. Habang ang mga inaabuso naman, patuloy na naghihirap, lalo na ang mga pasyente at mga pamilya nito. Anong kinalaman ko sa mga... Gusto kong maging testigo ka, Chloe. Kompleto ng ebidensya ko. Kailangan ko na lang ng magpapatunay. Pero bakit ako? Nagtataka niyang tanong sa direktor. Magsimula nang magdesisyon ako na magpanggap na pulubi, marami akong nakilalang iba't ibang uri ng tao. Sa sitwasyon ng mga taong malapit sa ospital, sila ang higit na nangangailangan, kaya ang pagbibigay ay imposible sa kanila. Pero iba ka. Walang-wala ka pero nakuha mo pa rin magbigay sa iba. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan, kaya hindi rin ako umaasa ng kapalit. We will take all the legal action as soon as possible. Matatanggal at mawawalan ng lisensyang doktor na nagpahirap sa pamilya mo. Yan ang pinapangako ko. Determinadong sambit ng direktor habang nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi mo alam ang patagong pera na kinukuha ni Dr. Maniego sa mga pasyente? Yun ang malinaw sa kanya matapos na maintindihan ang mga sinasabi nito. Hindi, ang akala ko, higher officials lang nakasama kong nagpapatakbo sa ospital na ito. Kung pinaplano mong linisin to, dapat magsimula ka sa ibaba. Matapang na sambit ng dalaga. Yung malalaking problema galing din yun sa maliliit. Traumatic ng pinagdadaanan ng mga pasyente at pamilya. Deserve nila ng maayos na trato at hindi mga huwad na inakala nilang makakatulong sa kanila. Makikita ang matinding katapangan sa boses ni Chloe. Unti-unti nang nalilinawan ang kaninang magulo niyang isipan dahil sa tatay niyang may sakit. Kapag nasa ganitong sitwasyon ng kahit na sino, hindi na sila magdadalawang isip na kumapit sa patalim. Malabo na sa kanilang makapag-isip ng tama dahil buhay na ng mga mahal nilang nakataya. I'm so sorry with my recklessness, Ma'am Chloe. Sambit ni Director Jackson. Oras na para pagbayarin ng mga dapat na magbayad para sa mga katulad mong biktima. Walang sinabi na kahit na ano pa si Chloe. Hinintay niya na lamang ang magiging aksyon ng batang direktor sa pinapamahalaan nitong ospital. Hindi siya kagad nagtiwala rito dahil nagawa rin siya nitong lokohin sa pagpapanggap nitong ibang tao. Pakiramdam niya, pinaglaruan nito ang nararamdaman niya lalo pat sinabi niya sa lalaki ang lahat ng naiisip at nararamdaman niya sa nangyayari sa kanyang ama. Para saan po ito? Tanong niya sa may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuhan. Napakalaki po ng 10,000. Alam kong tatanggihan mo yan, kaya isinama namin sa sahod mo, Chloe. Pero ganito na lang, yung 10,000 na yan pwede mong utangin muna. Kapag nakalabas ng itay mo at nakakaluwag-luwag na kayo, saka mo bayaran. Ganun na lang ang malalim niyang paglunok ng tila haplusin ang puso niya. Pero... kailan niyo lang naman po ako nakilala, ma'am? Sambit niya sa amo na tita ni Beth. Paano niyo nagawang magtiwala sa akin kaagad? Paano kung hindi ko mabayaran? Tinapik nito ang balikat niya. Ayos lang. Ano ka ba? Alam kong kailangan ng pamilya niyo ng pera ngayon. Pasensya ka na rin na yan lang ang nakayanan ko. Kailangan ko kasing mapaikot ang... Ayos lang po, ma'am. Sagot kaagad ni Chloe. Napakalaking tulong po ng dagdag na 10,000 sa sasahurin ko ngayon. Basta magsabi ka lang kapag may kailangan ka pa. Susubukan naming makatulong sa abot ng aming makakaya. Maluha-luha na ng mga sandaling yun si Chloe. Marami pa rin nagtitiwala sa kanya sa kabila ng kanyang mga pinagdaraanan. Matindi ang hawak ni Chloe sa kanyang dalang bag ng gabing yon dahil naroon ang buong sahod niya sa pinagtrabahuhan at mga pinahiram sa kanyang pera. Matindi ang paghawak ni Chloe sa kanyang dalang bag ng gabing yon dahil naroon ang buong sahod niya sa pinagtatrabahuhan at ang pinahiram sa kanyang pera. Wala mang matira, ang mahalaga, wala na akong problema sa bills ng tatay. Ganun na lang ang paglaki ng kanyang mga mata nang may kumuha ng kanyang bag. Tulong! Malakas niyang sigaw. Napakabilis ng pagtakbo ng dalaga habang nasa isipan ang mawawalang halaga kung makatakas ang magnanakaw. Tulungan niyo ako! May snatcher! Paulit-ulit niyang sigaw habang nakikipag-agawan dito nang maabutan ang magnanakaw. Tulong! Hindi na umaasa ang dalaga na may makakarinig pa sa kanya dahil walang nagpapatrol na gwardya sa bahaging yun ng ospital. Talagang lalaban ka pa? Galit na turan ng magnanakaw. Kailangan na kailangan po yan para sa tatay ko. Nakikiusap niyang sambit dito.
Ibalato niyo na po sa akin to, Manong. Gusto mo bang masaktan? Bumitaw ka! Nakikiusap ho ako. Mangyak-ngiyak niyang sambit dito. Sabi ng bitiwan mong... Bago pa man ito matapos ang sasabihin, isang kamao ang humataw sa sikmura ng magnanakaw, kasabay ng dalawang magkasunod pang suntok upang hindi na ito makatayo. Dalhin niyo sa presinto ang magnanakaw na to. Utos ng lalaki sa dalawang bodyguard na kasama. Copy, boss. Ayos ka lang ba, Ma'am Chloe? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Hindi ka ba nasaktan? Kaagad ang naging pag-iling ni Chloe kasabay ng pagkuha niya sa bag na nasa lapag na. Salamat. Maraming salamat, Sir Jackson. Tumango ito sa kanya habang bakas pa rin ang pag-aalala. Sigurado ka bang ayos ka lang? Opo, sir. Salamat po. Samahan na kita sa loob. Hindi na sumagot pa si Chloe at tumango na lamang. Dama niya pa rin ang matinding kaba ng mga sandaling yon, kaya gano'n na lang ang kanyang pagkatulala. Dito na ho ako, sir. Maraming salamat po talaga. Sabi niya rito habang pinipilit ngumiti kahit takot na takot pa rin. Ako nang bahala sa magnanakaw. Puntahan mo na lang ang mga magulang mo. Habang patungo sa kanyang nanay at tatay, pinilit ni Chloe na ayusin ang kanyang sarili. Hindi maaaring mahalata ng mga ito ang nangyari sa kanya kahit dama niya pa rin ang panginginig dahil sa takot. Ayos ka lang ba, anak? Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Parang namumutla ka. Ayos lang ho ako, Nay. Sigurado ka? Wala naman akong dapat na ipag-alala? Pilit ang ngiti niya rito bago tumango. Opo, Nay. May nabalitaan pala ako. Alam mo na ba? Kumunot ang noon niya. Ilang araw din siyang hindi nakabisita sa ospital dahil sa pagiging abala. Ang ano ho? Anak, wala na rito si Dr. Maniego. Ibang doktor na raw ang hahawak sa tatay mo. Hindi na nagulat si Chloe sa binalitang yon ng kanyang ina. Alam niyang may ospital na pinangangalagaan ng direktor kaya pinili nitong maglinis ng tahimik sa anomalyang nangyayari sa ospital. Ganun ho ba, Nay? Sana, kasing galing siya ni Dr. Maniego, ano? Pilit ang ngiti ng dalaga. Kahit kasi ganun ang ginawa ng doktor, magaling pa rin ito sa trabaho at ilang beses na nailigtas ang buhay ng kanyang tatay. May maganda rin akong balita sa'yo, anak. Ano ho yun? Nagulat din ako. Ooperahan ang tatay mo, Chloe. Compatible raw siya sa isang heart donor. Po? Gulat na gulat niyang sambit matapos na makuha ang atensyon niya sa sinabi nito. Paanong nauna tayo sa waiting list, anak? Alam mo ba kung ano ang dahilan? Hindi nagsalita si Chloe. May kutob na siya sa kung sino ang may kagagawa nun. Hindi ka rin maniniwala sa susunod na sasabihin ko. Saglit na hindi nagsalita ang kanyang ina hanggang sa magliwanag ang mukha nito. Wala na tayong babayaran sa lahat ng gastusin sa operasyon at sa ospital, anak. Lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Magandang balita to, hindi ba? Wala ka nang iisipin. Hindi mo na kailangang magkayod kalabaw para kitain ang pera para sa tatay mo. Sigurado ho kayo, Nay? Oo, anak. Diba sinabi ko sa'yo na may mga maswerteng pasyente na hindi na pinagbabayad dito. At isa tayo sa makakaranas doon. Kahit nga hanggang sa pagpapagaling ng tatay mo, hindi na natin iisipin. Ganun na lang ang malalim na paglunok ni Chloe. Isang tao lang ang naiisip niya na gagawa nito para sa kanila. Saan ka pupunta, anak? Gulat na tanong ng nanay niya nang nagmamadali siyang umalis. Iwan ko ho muna kayo, Nay. May kakausapin lang ho ako. Kaagad ang pagtungo ni Chloe sa ibaba ng ospital, sa pwesto kung saan niya parating kausap ang inaakala niyang pulubi. Nagbabaka sakali na makikita si Jackson roon pagkagaling ng presinto. Oh, Ma'am Chloe, akala ko pupuntahan mo ang nanay mo. Bakit narito ho kayo sa ibaba at gabing-gabi na? Kailangan nating mag-usap. Kumunot ang noon nito nang nagtataka. Tungkol saan? Ikaw ang nagbayad ng lahat ng gastusin ng itay sa ospital? Kahit ang pagiging una niya sa waiting list, hindi ba? Bahagyang napakamot ang direktor sa batok nito, kasabay ng pagyuko na tila nahihiya. Akala ko ba magiging patas ng ospital ninyo sa lahat ng... At yun ang ginagawa namin. Pagputol nito sa mga sasabihin niya pa, habang nakatingin ng seryoso sa kanyang direktor.
Dahil naging patas ka sa iba at nagpakita ng kabutihan sa iba, deserve mo ng magandang regalo, Ma'am Chloe. Pero hindi pa ako pumapayag na tumistigo. Hindi ito tungkol doon. Kung hindi sa pagbibigay mo ng 20 pesos, Chloe, dahil sa kabutihan ng puso mo, ito ang kapalit ng 20 pesos mo. Napalunok ng malalim si Chloe. Hindi niya akalain na ito ang magiging kapalit ng mga ginagawa niya para sa iba dahil wala naman siyang hinihintay na kahit anong kapalit. Matagal ko nang ginagawa ito, Ma'am Chloe. Sinusubukan ko ang kabutihan ng mga pamilya ng pasyente sa ospital namin. Hindi ka nabigo na maging mapagbigay kahit na may mga pangangailangan ka rin. Tipid itong ngumiti. Yun din ang dahilan kung bakit kailan lang ako sumubok na magpanggap dito sa ospital. Dahil yun sa inyong lahat. Babayaran kita kapag wala kang pagkakautang sa akin. Galing din ang perang yun sa charity. May mga sponsors ang foundation namin para sa mga pamilyang karapat-dapat. Hindi alam ng dalaga kung paano siya makakapagpasalamat sa binata. Maghihintay siya ng tamang tiyempo. Gusto niyang nasa tamang pag-iisip siya kapag ginawa niya yon. Kinabukasan, maagang nagtungo ng school si Chloe matapos na maipatawag ng kanilang school principal. Nang unay kabado pa siya sa magiging resulta ng kaso tungkol sa nangyari sa paaralan. Ano hong mangyayari, Mrs. Castro? Tanong niya sa kanilang principal. Matagal na nakatitig sa kanyang ginang hanggang sa hawakan nito ang kanyang kamay kasabay ng ngiti sa labi. Makakabalik ka na sa pagtuturo, Ma'am Chloe. Mangiyak-ngiyak na pagbabalita nito. Nakahanap na kami ng ebidensyang magpapatunay na wala kang kasalanan. Sinadya ni Ma'am Batalyer na paglaruin ng mga bata mo, ma'am. Nang maingayan siya, iniwan niya na ang mga bata. Ano hong mangyayari kay Ma'am Batalyer? Sana naman po hindi ito maging dahilan para hindi siya mawalan ng pensyon kapag nagretiro na siya. Tinapik ng kanilang school principal ang kanyang balikat, kasabay ng tipid ng ngiti. Marami namang magagandang nagawa si Mrs. Batalyer, Ma'am Chloe. Wala ka na rong dapat na isipin pa. Ang bait mo talaga, ma'am. Sabi sa kanya ng kaibigan at co-teacher na si Ma'am Beth. Ikaw na tong ginawa ng mali pero iniisip mo pa rin siya. Matanda na rin kasi si Ma'am Batalyer. Magiging malaking tulong sa kanyang pensyon niya ngayong magre-retiro na siya. Malaking bagay talaga na may katulad mo rito sa school, ma'am. Sabi ng principal nila. Ikaw ang isa sa mga maipagmamalaki namin sa paaralang ito. Salamat po, Mrs. Castro. Pagbubutihan ko pa po sa susunod. Dahil kinakailangan niya ng bumalik sa paaralan, hindi rin nakalimutan ng dalaga na puntahan ang may-ari ng restaurant na nakatulong sa kanya noong mga panahong kinakailangan niya ng pera. Ayos lang naman kung hindi mo muna ibalik ang 10,000, Chloe. Maoperahan na po ang tatay. Mangyak-ngyak niyang balita sa tita ni Beth. Magandang balita yan. Nakangiting sambit nito. Ipagdarasal namin na maging ligtas ang heart transplant niya. Salamat po. Naniniwala ako na hindi na magiging ganon kabigat ang lahat ngayon. Magaan sa dibdib niyang sambit. Bago mangyari ang operasyon, hindi rin kinalimutan ng dalaga na makausap ang pamilya ng heart donor ng ama. Sa parangkaya niya, pinasalamatan niya ang mga ito dahil sa isang buhay ang maililigtas. Hindi niya rin nakalimutang pasalamatan si Jackson. Ang lalaking nariyan ng mga panahong balot siya ng matinding problema. Ngayon niya napagtanto na isa ito sa mga kinapitan niya ng mga panahong kailangan niya ng makakausap. Naroon din ito nang magsimula hanggang sa matapos ang operasyon ng tatay niya, kaya maging sa pamilya niya ay napalapit na ang batang direktor. Sa mga sumunod na buwan, mas naging abala pa si Chloe. Ginawa niya ang lahat ng makakaya upang mabawi ang bahay nila na naisangla dahil sa kanyang tatay. Nang matupad niya ang mga kailangan gawin, isang tao ang hindi niya inaasahang makikita sa tapat ng bahay nila makalipas ang mga buwan. Sir Jackson? Gulat niyang tanong sa binata. Oh, Jackson! Nakangiti ring bati ng kanyang nanay. Pumasok ka. Bago niyo po ako paundakan, magpapaalam sana ako. Lumunok ang binata, kasabay ng pagtingin sa kanya. Maaari po ba akong umakyat ng ligaw kay Chloe?
Ganun na lang ang malalim niyang paglunok habang nakatingin sa binata. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Hindi napigilang sambit ni Chloe. Pagdating sa'yo, parati naman ako seryoso. Hindi na to pagpapanggap, Chloe. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Sir Jackson. Sabi ko naman sa'yo, hihintayin kita, di ba? Hindi ito bumasag ng pangako. Sinuportahan siya nito habang patuloy niyang inaabot ang kanyang pangarap. At ngayong naabot niya na yon, narito ito ngayon sa kanyang harapan para tuparin ang sinasabi ng puso nito. Oras na rin para piliin niya ang sarili niya. Panahon naman para sumaya siya. Kung tataya siya sa mga katulad nito, nakasama niya noong mga panahon na kailangan niya ng suporta. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.